Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Hunya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Kano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpod sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayo ng akong kalag. Tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos kasulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanakog bulahan tungod sa mga dakong butang nagihimo kanako sa kamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton, nagamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mga mapahitason. Uban sa dautan nilang laraw. Dipukan niya ang mga hari o gamhanan gikan sa ilang mga trono. O gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom. O giyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahimo siyang nahinumdum siya sa pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Nipuyo si Maria og mga tulo ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. So magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon, fiesta po ngayon sa ating mahal na ina. Ang pag-aakyat niya, pagpaakyat niya sa langit, katawan at kaluluwa po. So, grabe no? So, yung katawan natin ay hindi po dito para sa mundong ito. Para po tayo sa kaharian ng Diyos. Wow. Huwag kayong matakot mamatay. No? Dahil hindi po para tayo sa mundo. Para tayo sa kaharian ng Diyos. So, kung marami kang mga sakit ngayon, offer it to the Lord. Itong katawan ko ngayon, Lord, ma-decompose po ito, ma-corrupted, maabuh, mapulbos. Pero you prepared a glorified body like Mama Mary. No? He assumed body and soul into heaven. At tatanungin tayo sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, nandyan ba yan nakasulat sa Biblia, yung assumption of Mary? Yung term assumption, wala. Pero yung idea nandun sa Biblia. So, yung literal na term assumption of Mary, wala yun. Pero yung idea, literal na assumption, wala. Pero, tingnan natin, ang unang pagbasa, di ba? Sabi ni San Juan, si San Juan po ito, apostol, nakita ko ang isa kamalaking sign dun sa langit. May isang babae
Saan niya nakita? Sa langit. Sino? Isang babae. Sino ba itong babaeng ito? Patuloy nating basahin dahil nandito lang yung sagot. Na nagbistig adlaw. Look at the Our Lady of Guadalupe. Sa likod niya ay ano yon? Ning adlaw. Og nagtunob sa bulan. Tinapakan niya yung buwan. At may korona siyang 12 bituin. Hapit na siya mo anak nga nagtiyabaw sa kasakit. Kinsa man ni siya? Og gianak sa babae ang usa ka batang lalaki. Sino ito? Si Maria. Hapit na mga anak. Manganak siya batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Sino po ito? Si Kristo. Sino po itong batang ito? Si Kristo. At nakita na ni San Juan ang babaeng ito na nandun sa langit. So yung idea sa Assumption of Mary, biblical. Amen? So kaya maniwala, kapag sabihin nila, si San Juan na nakita ko ang isang babae sa langit. Hindi niya sinabi, nakita ko babae sa ibaba, sa lupa. So, itong doktrina natin, Assumption of Mary, biblical po ito. Dahil ang nakita ni San Juan, ang isang babae, nakita ko ang isang babae sa lupa o sa langit. Di nandun na sa langit. Di ba? Sabi nila, wala pang nakaakyat sa langit. Pero meron na po. Sabi ni Kristo, wala pang nakaakyat sa langit maliban sa akin na bubaba galing sa langit. Kaya nga, muling pagkabuhay ni Kristo, marami siyang mga bihag, marami siyang mga kaluluwag dinala doon sa langit. Dahil yung mga naunang namatay before Christ, hindi pa nakapasok sa langit. Pero dahil sa Kanya, nabuksan ang langit. So, nakapasok na sila lahat. At, nababasa natin yan sa John chapter 3, verse 13. So, makita natin na meron lang nakapasok sa langit because of Christ. At, si Mama Mary. Di ba? Imposible daw nakapasok si Mary sa langit. Yung pastor mo, saved na. Si Mama Mary, hindi pa. Tanungin mo yung mga born again. No? Ligtas na kami. Kayong Katoliko, hindi pa kayo ligtas. Hindi nyo kasi tinanggap si Kristo as your personal Savior. Imposible yun. Yung pastor nila, ligtas na. Si Mama Mary, hindi. Di ba? Yung kawatan sa left side ni Kristo at sa right side ni Kristo, si Dimas ba yun? Si Istas. Si Istas. Sabi ni Istas, Lord, wag mo akong kalimutan kung maghari ka na. Anong sabi ni Kristo? Ngayong araw na ito, dadalhin kita. Saan? Sa paraiso. Dadalhin kita sa langit. Yung kawatan dinala sa langit. Imposible naman yung kanyang ina hindi niya dadalhin. Papayag ba kayo? Yung kawatan dinala nga eh. Lalong-lalo na yung ina niya. So very biblical po ito, logical and practical sense. Common sense. Just imagine kayo naligtas, si Mama Mary hindi. Imposible naman yun. Kung naligtas kayo, the more yung nanay ni Kristo. So ngayon, yan po, yung Assumption of Mary, body and soul, maka-inspire sa atin. Dahil ang papasukin ni Kristo sa kanyang kaharian, hindi lang yung katawan natin. Hindi lang yung kaluluwa natin, pati na body and soul. So ngayon, ang mga santo na nandun sa langit, kaluluwa lang ang nag-enjoy sa langit. Sa pagbalik ni Kristo, body and soul na ang dadalhin niya. Dahil lahat tayo, yung mga patay, muling mabuhay. Huwag kayong malungkot kung namatay si tatay. Amen?
Huwag kayong sobrang malungkot na namatay si nanay, namatay yung anak mo. May pagkabuhay naman. Di ba? Bubuhayin niya tayo lahat. Ito po, itong doktrina na assumption of Mama Mary into heaven, body and soul. Kung mamatay man itong katawan ko, okay lang. Bubuhayin naman. Very inspiring po itong solemnity of the Assumption of Our Lady of the Mother of God. Assumption, body and soul of the Mother of God. Amen? So, huwag kayong sobrang malungkot sa problema mo. Lilipas yan. Amen? Lahat ng mga problema natin, iaalay natin sa Kanya. Ngayon, mga kapatid, patuloy tayo sa demonic obsession. Kadugtong po ito sa sharing ko kahapon. So, yung homily ko ay aabot ng 30 minutes because I'll include catechism on my homily. So, yun yung homily ko sa solemnity natin ngayon. So, punta naman tayo dito sa demonic obsession. Sabi ni Father Amort, one of the known exorcists sa ating simbahan, sabi niya, itong demonic obsession, symptoms include sudden attacks, biglaan, at times ongoing, of obsessive thoughts, sometimes even rationally absurd. No? Parang walang illogical yung rason, no? But of such nature that the victim is unable to free himself. Therefore, the obsessed person lives in a perpetual state of prostration, depression, and attempts at suicide. Almost always, obsession influences dreams. So dito mga kapatid, yung mga tinitira ng demonyo, demonic obsession, makaranas sila ng perpetual state of prostration, depression, isolation themselves from the social activity. So, magtatago na lang siya. At ang ine-exercise, narinig nyo kanina, nag-exercise ako. Alam nyo ba sino yung ine-exercise ko? Isang madre. Madre ha? For how many years? No? At ang doorways niya, ito po, demonic obsession. Puno siya ng galit because of her experiences. Naka-experience siya na verbal abuse sa sarili niyang tatay. Laging nag-aaway yung tatay niya. Mga tatay, mga nanay, kung mag-away kayo, dapat walang nakarinig na anak. Doon lang kayo sa kwarto mag-away. Shh, paminaw mo. Mga nanay, mga tatay, manigsinghagay mo, antura mo. Antura mo sa inyong kwarto. Ayaw mo pakita sa inyong anak. Because that was the traumatic experience of the sister. Magdadala ng itak yung tatay niya, tatakutin sila. Magdadala ng kutsilyo. Marami siyang traumatic experience. Ito po, matagal na po ito nangyari, pero patuloy po na nag-disturb sa kanyang isipan at sa kanyang emosyon. At meron din siyang nakita, very traumatic experience. Nakita niya na patay na yung kanyang uncle, yung tito niya. At muntik nang maputol yung ulo. Nakita niya. 8 years old, 10 years old pa siya doon. Grabe yung trauma ni sister. At hindi pa yon. Yung kaaway ng tatay niya, gisulong sila dito sa kanilang bahay, nagdadala ng itak.
papatayin ko yung tatay ninyo. Grabe, no? Very traumatic. So hanggang ngayon, nagsasuffer siya. 8 years old, 10 years old, 33 years old na siya ngayon. At sinabihan ko siya, sister. Dahil sabi ni Father Amort dito, patuloy ko mabasahin ha. Some people will say that this is evidence of mental illness requiring the services of a psychiatrist and psychologist. The same could be said of all other forms of demonic phenomena. Some symptoms, however, are so inconsistent with known illnesses that they point with certainty to their evil origins, Only an expert and well-trained eye can identify the crucial differences. Itong mga psychological obsession and demonic obsession, sabi niya, ang well-trained exorcist lang ang makadetermine nito. No? So, siya po ay madre, di ba? Pero grabe yung perpetual depression niya, perpetual negative thoughts and emotion. At makarelate siguro tayo dito, dahil grabe yung mga negative thoughts natin. There are several things in this quote, kino-quote natin ang sinasabi ni Father Amart, that should be observed. The first is that the person feels like he is in a perpetual state of prostration, depression, and even at times of temptation to suicide. Even when the individual is not of these perpetual states, when he is in a state of crisis, the demon will give him the impression that he is constant, that he just cannot seem to ever get out from underneath it. So, hindi ka na makalabas dyan. No, yan na yung buhay mo. No, paulit-ulit yung negative thoughts, paulit-ulit, perpetual frustration. At sinabihan ko yung mga biktima ng mga demonyo, ito yung entry point. Dapat dito tayo magsimula sa pag-counter ng demonyo. Kung i-savor mo yung negative thoughts mo, sinabihan ko si sister, kung i-savor mo yung negative thoughts, you empower the demons. You strengthen the psychological obsession na nandyan sa'yo. Matagal na po yun. Bakit? Hanggang ngayon, buhay na buhay yung trauma mo. Because you give full consent. So, anong gawin ko, Father? Ang gawin mo, just cooperate. Ang gawin mo, be open. Huwag mong itago. Well, tutulungan namin kayo kasama yung team natin. Ito po. Balmonte makes the following observation. Sabi ni Balmonte, isang seasoned exorcist, diabolic obsession occur on those cases in which the devil, while not blocking the intellective and volitional faculties, manages to communicate mentally, attacking the imagination and the memory of the victim. So ngayon, ang conscious naman yung madre. Pero alam nyo, ang pumasok sa kanya, si Satanas. I command the evil spirit to speak up his name. Tell me your name. Tell me your identity. Sabi ng demonyo, I am Satan, Darwin. You are idiot. Darwin, you are idiot. Grabe po doy. Magka-hurt po ka, Satan. Ay, no. Karami nakaingon akong idiot. At sabi ng demonyo, matagal na kami sa kanyang katawan. Hindi ako nag-iisa dito, Darwin. We are thousands. Yung si Satan, high rank po yun. Meron siya mga minions din. No? So, yung simple exorcism, one solemn exorcism is not enough.
ang trabaho talaga dito is the victim. He will give 100% to the processing. Okay? Hindi i-block ng demonyo yung intellectual and, take note ha, hindi niya i-block yung intellectual and volitional faculties. Ano ba itong volitional? Yung will mo, hindi niya i-block. Para, he can manage to communicate mentally. He's still communicating you mentally by harassing your imagination. So, mag-overthink ka na. And then, imagination. Pangalawa, memory. Yung mga negative experience mo. Maging presko yan sa isipan mo. Diba? Nagkasala yung asawa mo, nangangaliwa. Pero hindi na ngayon. Ipabalik-balik mo. Imo ra ba kung giluob ba na? Banter ka dyan. Paulit-ulit. Yan po. Hindi niya i-block yung intellectual faculties and volitional, yung will natin, hindi niya i-block. Anong rason? Sabi ni Bamonte, to communicate. He can manage to communicate you through your imagination. Kaya nga, di ba? Masama na yung tingin mo sa katabi mo. Gilibak ko ay yate. So, he will manage to communicate to your mind, to your imagination, to your memory. Memory is the past. Oy. Di na mapasaylo mong sa doy. So, Ginoo ko. Pagka makasasa, lahat ng kasalanan mo hindi mapatawad, huwag ka nang pupunta doon. Useless lang. Ganon. He can manipulate your imagination and your memory. So, anong gawin natin? Sinabihan ko yung sister, dapat i-fight mo dito sa imagination pa lang. I-block mo na siya. Okay? I-block mo na. Matagal na po yung past. Bakit ginawa ng demonyo yan, sister? So that you will not enjoy today. So that he can steal your peace. He can steal your joy. Amen? Last 9 minutes. 9 minutes na lang. No? Okay, mag-aalala dahil hindi naman ito matatapos. Mamatay na lang si Father Darwin, hindi pa ito matapos sa pag-aaral natin. Pero okay, mag-aalala kung mamatay man tayo, ma-resurrected din tayo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Natatakot kami kanina, Father. No? Muntik na kaming tumakbo. Huwag kayong tumakbo. Bakit? Hahabulin nila kayo. Bitaw. So, patuloy tayo. When the person, kailan tayo aatakihin ng demonyo? Makinig kayo ha. Kailan tayo maging productive yung demonyo sa pag-atake niya sa atin? Hindi possession, but obsession. Ito. When the person in time of crisis, problematika, marami kang utang, left and right, front and back, paano na ito? Time of crisis. Diyan, productive ang demonyo yan. Broken hearted. Wala nang nagmahal sa akin, Father. Lampas na ako sa kalendaryo, Father. Hindi pa ako nakakita ng nobyo. Ganon. In times of crisis, so anong gawin niya? Suggesting obsessive thoughts and images. Ano? Suggesting obsessive thoughts, negative emotion, pabalik-balik, paulit-ulit, wala na akong puwang sa mundo, wala na akong direction, wala akong silbi, wala na akong kahulugan sa mundong ito, gano'n. While being absurd, the victim is powerless to reject because you are under demonic obsession. It will lead you to suicide. Tingnan mo, yung mga nag-suicide,
hindi kaya ng mga psychologists na ma-process. Bakit? Nandito na po ang demonic obsession. Kaya nga, tinuturuan namin kayo to do deliverance. Amen? Mag self-deliverance ka sa mga pasyente namin. To do deliverance, kung nakita na ninyo, I cast out the negative thoughts in my mind, the biases towards my father, the biases toward my mother, the biases, the spirit of biases that being put to my mind, being put to my heart, I cast out. Gamitin mo yung oil, i-cross mo sa mga senses mo, i-sprinkle mo yung holy and exercise water. Oh, tatakbo na sila. Lilipat na sila. Saan sila lilipat? Sa kapitbahay mo. Naawa naman kayo sa kapitbahay ninyo, no? Sana po turuan natin yung mga kapitbahay natin. Pumunta ako sa Amerika last month at may nag-chat sa akin ngayon. At sabi nila, Father, thank you po dahil yung mga sacramentals, sinishare ko din. Meron doon siya na kaibigan, Black American ba yun? Black American ba yun? Oh, Black American na babae, sinishare niya yung sacramentals. For two weeks, meron siyang iniindang karamdaman, completely healed. Wow. Di ba? Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag niyo yung ipagbintan na na-bless na natin, ha? Baka ipagbintan niyo yung holy and exercise oil. Hindi pwede, na-bless na yan. Ibigay na lang. Okay? Merong pumupunta dito, nagreklamo, Father, ang mahal ng olive oil dahil binibless mo daw. Kubuang tong tauhan na to. Naatoy dako. Hindi na naangay ibaligya. Kaya nang na-avail ninyo, pa na ma-bless. So after our Mass, I'll bless your sacramentals. At ipagbigay nyo po yan kahit sa ibang mga sekta, membro sa ibang sekta, makatulong po yan. It will lead them to the sacraments and to the true church founded by Jesus Christ. The victim is powerless to reject. Kaya nga, minsan, kikita ninyo yung mga problematic na mga tao, hindi nakapasok yung mga advices natin. Di ba po? So, posible, may demonic obsession na. Hindi siya possessed. Pero in the level of demonic harassment, nandun na sa kanyang isipan yung obsessive thoughts, obsessive emotion. Ano pa? The person suffers torments, fixations, incapable of rejecting strange thoughts, which are impressed on the mind and the spirit of the person, almost like a seal on wax, to such an extent that they appear real. Obsessions vary in degree and intensity and can go so far as to dominate one's thoughts process, presenting powerful and prolongs temptations. Bamonte observes that the person is powerless to reject the thoughts. So ngayon mga kapatid, ito yung naobserbahan ko, dapat yung mga possess o na-obsess, meron silang support sa family. Sa tatay, sa nanay, dahil dun magsimula na ma-strengthen at ma-liberate siya nitong powerless rejection of the negative thought. Powerless sila. So tayo, kami mga deliverance minister, extend namin yung pasensya namin and then i-empower namin yung mga magulang to have a positive aura sa environment. Yung tatay at nanay hindi na lagi mag-aaway, paminsan-minsan na lang, kung mag-aaway man, sila lang dalawa. Mag-away muna tayo dun sa loob ng kwarto, hindi dito sa labas. Wala makarinig. Dun kayo sa loob. Sign language kayo dun. And then, yun po, ang maka-strengthen po sa biktima po. Kung dito, kinakatikais natin, pero sa pagrating niya dun, sa bahay nila, grabe yung aura, puro negative.
Lagi nagmumura. Yung tatay at nanay. Hindi madali yun. So ngayon mga kapatid, anong gawin natin? Let us fight the demons. Let us do deliverance. Receive the sacrament. Nandito si Father LL, no? Nandito si Father LL for confession. Mamaya mga 4, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. At mga tatay, mga nanay, kayo lahat na nandito, you can do self-deliverance sa kwarto ninyo, sa bahay ninyo, dahil ito po. Di ba? Narinig nyo yung exorcism ko kanina. Sumigaw yung mga si Satanas at yung kanyang mga kampon, mga 1,000 demons, more than 1,000 of demons. O, kanina. Madri po yun, ha? So, ngayong sunod na araw, 2 linggo, ipaprocess natin siya. Wala munang exorcism. Processing muna sa sarili. Dahil grabe yung negative thoughts niya. Sabi ko sa kanya, i-develop mo yung virtue of appreciation. Gratefulness. Diba? Ngayon, nakapupo na ba kayo? Nakalibang na mo? Uy, praise the Lord. Kwarta na sa doktor kung di mo kalibang. Diba? Yan, nakadaig mo na. Nakapasalamat tas gino. Nakalimot ta. Nakapila mo, nakainom tubig ron. So, praise the Lord, nakainom kog tubig. Nakaihi po. Kuya po nagsirag inom, boy, iihi. Nakaihi pa dyan. Thank you, Lord. Di ba? We are not grateful of little things mo na nga, hindi tayo masaya. Lagi lang tayo nag-accumulate, nag-magnetize mga negative thoughts, negative experience. So, negative yung behavior mo. You need to cast out that negative attitude in us so that we can be the light of the world. Amen? So yan ang gagawin natin. Let us receive the sacrament of confession. It is the grace of God. Together, including me, I should receive the sacrament of confession. Lahat tayo. We need the grace of God. Dito po, libre lang yung sacrament. Walang bayad. Yung Eucharist, walang bayad. Hindi sinasabi ng pare, sakristan, bantayan mo yung hindi naghulog sa sibot sakristan. Bakit, Father? Hindi yan natin pakakainin sa katawan ni Kristo. Ano ipapakain natin sa kanila? Buto ni Kristo. Parang mabukog ng mga tihik na dagko. Magbigay ka man sa sibot ngayon o hindi, katawan ni Kristo ang ating matatanggap. Amen? Anointing of the sick mamaya, walang bayad. Yung deliverance, walang bayad. Yung exorcism, walang bayad. All for free. By the way, yung mga religious items ninyo, na-avail ninyo, tinutulong natin sa mga scholars. At yung mga sponsor natin, mga benefactors natin, online, tinutulong din natin sa 25 ka mga scholars, na mga seminarians. Para mamatay si Father Darwin, merong papalit. Amen? Hindi pa man muling mabuhay si Father Darwin, mamatay, no? Ilubong, pila pa katuig, mabanhaw, nagbalik pa man ni Kristo. Wala mo gasto tag mga seminaryan. Kaya di pa mabalik si Kristo, doon na mo padayon. Sayang, manigway mo padayon, ani, no? Amen? Simbak ko ka, Father, no? Masing tuumog ako ng anak, no? Anak na sa atong atong mga deliverance ministers na sila nag-kaandere, nagtrabaho, nag-stay ang uban uli-uli. No? So, muna nga, I hope you are inspired by the truth and the grace of Christ. Dalawa lang yung po yung dala ni Kristo dito sa mundong ito, grace and truth. At yan po ay bibigay namin sa inyo. Grace and truth. Unang araw-araw tayo makinig. Kung hindi ka na, wala ka ng time magbasa, makinig. At increase your knowledge on the truth of our faith para hindi na tayo malito at hindi na tayo maligaw sa mga maling aral. Amen? Palig manindog. Ato karong ipaday